May property ka ba at naguguluhan ka kung papaupahan mo ang property mo o mag-uumpisa ka ng sariling negosyo? Kung yan ang gusto mo malaman, this is the episode for you. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your Pambansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning into this channel. This is a channel of the Iponaryo at yung mga umuunlad. Okay, are you torn between two, again, decisions na property rental, papaupa ko na lang o ako na lang mag-start ng business? Siyempre naman, ito lang bago po tayo ng mag-umpisa. Marami po talaga tayong mga desisyon na kailangan gawin sa buhay. And this decision that you make in life can make or break you. Especially when it comes to mga ganitong kalalaki po. Sana yung desisyon natin kung saan lang tayo kakain, kung anong panunuorin lang natin. Hindi po. Kasi itong mga desisyon na ito, kung magkamali po kayo, medyo may cost po yan. Malaki po ang medyo tama po sa inyo. So right now, pag-usapan muna natin ang mga pros and cons kung gusto mo na lang paupahan ang iyong property and earn rental income. Ang kagandahan po, number one advantage, magkakaroon ka ng tinatawag ng passive income. Ano ibig sabihin po ng passive income? Even if you stop working, your sources of income will never stop. That's number one. Kunyari, imagine mo kung meron kang paupahan na isang lugar, di ba? Kunyari, commercial area, 20,000 at meron kang limang commercial area, di ba? May 100,000 pesos a month ka na. Di ba? Sana all. That's number one. And number two, ang kagandahan niyan, iyo pa rin ang property and in time, nagkakaroon po na tinatawag na property appreciation. Tumataas po ang halaga ng iyong lupa. At number three, kagandahan po dito, pag ikaw mismo pinapaupahan mo, wala kang masyadong involvement. Hindi naman ikaw magbebenta, hindi ikaw magtatrabaho, hindi ikaw yung magbabantay. No? Ang hihintay mo na every month or gusto mo kung mag-hire ka na lang sa maintenance na tao na talagang to help maintain the area and then sitting pretty ka, di ba? Yan ang pros ng isang property rental. Ano namang cons? Syempre naman kailangan may magbantay, just like what I mentioned. Like for example, may tulo, di ba? Ano yan? Cost ng may sira, di ba, sa mga loob. In other words, responsibility ng nagpapaupa. So, kailangan mo ng isang katiwala lang. And then number two, ang isa pa, ang concern din, lalo na kung nasa property rental business ka, is what happened noong 2020 nung nagkaroon ng lockdown. So, ano po nangyari? Yung mga iba nawalan ng tenant, siyempre, mawalan ka ng 100,000 pesos a month. Or number two, nagbaba ng rental. Oo, kasi siyempre, nalulugi ng negosyo ng mga tenant mo, alangan na i-charge mo pa ng continuously. Kaya may mga iba, especially mga malls, nag-adjust po sila. May mga iba free rental pa. Kung di mo kayang free, talagang wala. Sagad na sagad talaga para may mabayaran lang sa maintenance. So, yun po ang risk at disadvantage. Now, let's talk about you having your own property at the same time you want to start your own business. Ano naman ang pros? Ang pros po niyan, syempre, mas mataas po ang return. Kung kikita ka ng 20,000 pesos per month sa rental, pag ikaw ang nagnegosyo, baka pwede kang kumita ng 100, 200 or more. Diba? Kasi ikaw may-ari. Number two, business ownership. Ikaw may-ari talaga. So, in other words, you're the boss. Diba? And then, malalabas mo talaga yung mga ideas mo, frustration mo, gusto mo bang gawing coffee shop yan, gusto mo bang gawing tindahan yan, sari-sari store, karinderya, kung anong gusto mo, water refilling station, wash and fold, di ba? Yung parang labahan, nasa yan, di ba? Pwede mong gawin yan. Ano naman po ang cons? Ang cons naman, ang risk po naman yan, syempre, mangangapital ka. May business risk yan. Lahat ng negosyo, pag nag-invest ka, hindi po tiyak nakikita yan. Hindi porket naglabas ka ng kalahating milyon, kikita ka na agad. May business risk yan. That's number one. Number two, may initial investment yan. Kunyari, small coffee shop lang, 500,000 or more. Diba? And then, kailangan po talaga ng personal devotion, personal time, personal commitment. Lalo na kung ikaw ay nagnegosyo, ikaw nag-uumpisa, ikaw lahat. Ikaw mamalengke, ikaw magluluto, ikaw magpapackage, ikaw magbebenta, ikaw magsaserve, ikaw lahat sa umpisa. Okay. Pero, yun nga, ang tanong, ano bang final verdict natin dito? Ano bang mas maganda at babagay? Pero bago natin sagutin yan, babatiin mo lang natin si Cherry, 3789, si Tuner Zane, at the same time si Sinlaya. Maraming salamat po. Nagpapa-shoutout po sila. And okay, so right now, let's evaluate. Ano po ang likelihood na maging successful ang lease property business mo? Paupa. Depends on the property, location, at the same time on the demand. Kaya if I were you, i-evaluate ko muna. Malaki bang demand?
Oo, lalo na kung commercial space yan, kung mauupahan ng bangko yan, ay nako, talagang sitting pretty ka na talaga. Oo, kasi ang bangko, rarely they will switch places. So, kung ganun, maganda yung rental at saka happy ka na sa magiging rental income mo, I think it's better for you to go to the rental. Or number 2, sinasabi mo talaga, gusto ko talaga magkaroon ng sariling negosyo at mas malaki ang potential. Okay, pwede ka mag-start ng business muna. Try mo, 'di ba? Mag-risk ka, 'di ba? And then itong kagandahan, pag nag-risk ka, just in case, wag naman sana hindi siya mag-work. Pwede ka na mag-fallback, 'di ba? Mag-fallback ka na to the rental business. Kasi pag pinarent mo na 'yan, hindi mo na malalaman kung may opportunity ka magnegosyo kasi may umuupa na. Bakit di mo na muna siguro subukan magnegosyo kung may pera ka? Pagkatapos, kung nag-work, tuloy mo. Kung hindi nag-work, paupa mo. Diba? You will have the best of both worlds. Sana naman ako ay nakatulong po sa inyo sa episode natin na ito. Kaya nga para sa mga taong may mga concerns pa, you are at the crossroads of your life. Alam mo, I always tell people it takes you a lifetime for you to save money, to earn money, but it only takes you one bad decision to lose everything. Kaya kung gusto nyo ng maliwanagan po kayo, alam nyo ang dapat nyo gawin, mag-subscribe na kayo sa channel na ito. This channel will help you save thousands and even hundreds of thousands and millions of pesos because you are getting wiser while you are watching my video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.